Sinimulan na sa araw na ito ang pagtatayo ng Skyway Stage 3. Asahan na raw po ang lalo pang pagbigat ng daloy ng traffic sa Metro Manila. Ngayong buwan gagawin ang paunang construction at sa Abril naman magiging full blast ang proyekto. Payo ng gobyerno sa mga maapektuhang motorista, dagdagan pa ang baong pasensya. Live mula sa Osmeña Highway, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Jessica, alam mo, kaninang mga rush hour ay talagang pahirapan ang pagsakay ng bus o kahit yung mga jeep ay talagang siksikan. Alam mo, parang nga silang magnet, parang magnet yung mga jeep at yung bus. Kapag maraming taong nag-aabang, pagdating niyan, mag-aagawan talaga yung mga pasahero. Pero sa mga oras na ito, medyo maayos naman, hindi na rush hour at ito, tuloy-tuloy yung daloy ng traffic dito sa may kahabaan ng Buendia. Dito sa banda doon, sa harapan ko, doon yung Osmeña, yun yung pinaka crossroad ng Buendia at Osmeña. Doon yung may yung gagawing project nga ng DPWH. At titingnan natin mamaya kung dito sa mga bus na dumaraan, medyo maayos pa, tatayo ba ako o uupo, Dahil yung mga reklamo ng mga pasahero rito, dahil napakahirap daw sumakay, lalo na pag rush hour, talagang maaapektuhan yung mga babiyahe, yung mga estudyante, kaya dapat daw ay magbaon sila ng napakaraming pasensya. Medyo matagal pa yung yung stoplight. Pero alam mo, yung nakausap nating mga pasahero at yung mga driver kanina, nako, sari-sari ang reklamo. Narito ang aking report. Bago pa man makarating sa Osmeña Highway, nakabalandra na ang mga karatulang ito para ipaalam sa mga motorista na magsisimula na ang construction ng Skyway 3. Hudyat na rin ito ng inaasahang pagsisikip ng daloy ng trapiko, partikular na sa southbound lane ng Osmeña Highway. Kakainin din ang construction ng Center Island, kaya magiging tig-3 lane na lang ang madadaanan sa magkabilang direksyon. Kanina binisita ng MMDA, Citra Central Expressway at ng contractor ng DMCI ang lugar. Sa mga barangay na alisin mo na yung mga illegally park and naka-obstruct nang sa ganun lumuwag-luwag yung construction site. Ipinaalala naman ng MMDA sa contractor ang pagkakabit ng CCTV camera at direction signage sa construction site para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Sa aming setup ngayon ay lalabas na 100 to 150 meters bago dumating doon sa worksite. May lighting na, may traffic enforcers, may mga traffic cones at maliwanag yung area. Kaya yung chances ng pagkakabangga ay napakaliit. Ang construction sa Osmeña Highway isa lang sa 4 na bahagi ng Skyway 3 project. Aabot ito hanggang sa monumento at inaasahang matatapos sa loob ng 2 taon. Kaakibat ng proyektong ito ang mas malalang daloy ng trapiko, hindi lang sa Osmeña Highway, kundi pati na sa Quirino Avenue, Araneta Avenue at sa A. Bonifacio Avenue. Napawang dinaraanan ng nasa mahigit 400 at 20,000 sasakyan araw-araw. Katumbas nito ang 19% ng dami ng sasakyang bumabiyahe sa Metro Manila. Kaya para makaiwas sa abalang idudulot ng construction, mabuti na raw na dumaan muna sa alternatibong ruta. Para makarating sa South Superhighway, maaaring dumaan ng President Quirino Avenue at Pedro Hill. Pwede na rin gamitin ng mga motorista ang service road sa northbound lane ng Buendia. Itong asphalted road na to is pwedeng gawing alternate na ruta. Na pag nagsikip, pwedeng dito muna padaanin para hindi lahat nagsisiksikan dito, ang iba dito. So lalagyan namin ng access, parang rampa, para galing dito makapasok dyan. Dito sa Oo, yan, para makapasok. Inabisuan na rin ng mga estudyante at empleyado mula sa mga maapektuhang paaralan at establishmento na maagang pumasok. Pinag-aaralan naman ng Department of Education kung dapat ipatupad ang 4-day school week at homeschooling. Sa ngayon, may mga nakalagay ng harang sa 2 inner lane ng Osmeña Highway. Tuloy-tuloy naman ang takbo ng mga sasakyan sa southbound lane ng kalsada mula Quirino hanggang Maynila. Wala pang 3 minuto nang narating namin ang Magallanes sa Pasay. Matulin pa ring nakakatakbo ang mga sasakyan sa service road at sa South Luzon Expressway na papuntang Buendia,
Pasay, Maynila at Makati. Puwera lang kaninang rush hour. Pero kahit normal pa ang daloy ng trapiko, napapakamot na ng ulo ang ilang motorista tuwing napapag-usapan ang Skyway 3 project. Siyempre po may bata ako po, mahihirapan po ako pag sumakay. Lalo na po pag punuan po kasi yung mga bus papuntang Baclaran. Hindi naman po natin kung gusto na ayusin po yan. Siyempre, project po ng gobyerno yan. Talagang grabing trapiko yan. Wala kami magagawa, no choice kami. Talagang sasabayo kami sa traffic. Pero ang perwisyo sa ilan, isa namang malaking oportunidad sa iba. Yung ganitong ordinaryo yan, nakakaubos pa kayo na maganda yung daloy ng trapiko? Hindi. Hindi kayo nakakaubos ng paninda? Tuwing kailan lang kayo nakakaubos ng paninda? Pag matraffic lang. Kapag inumpisa na ang construction, ititigil naman daw muna ng DPWH ang rehabilitasyon sa EDSA. I-hold muna namin yun at patatapos na muna namin hanggang siguro pag natapos na sila dito sa ibaba, nasa ibabaw na sila ng tong Skyway Connector, baka yun pwede na kami magtuloy dun sa mga kailangan naman namin gawin sa EDSA. Padaanin nyo. Opo, yun na. Yes, Jessica, nakasakay na ako rito sa bus. Ito, papunta to ng Baclaran, papuntang Coastal daw, no? May upuan, pero may uupong mga babae. Pasok ko, pasok. Yung ganitong oras, Jessica, yung mga past 9, 10 p.m., dahil hindi pa naman nagsisimulang isara yung kahabaan ng yung 2 lanes, no, na lalagyan ng mga barrier diyan sa kahabaan ng Osmeña, ay maluwag pa ang daloy ng trapiko. Pero expect natin mamaya alas 10 daw kasi, no, sisimulan yung paggagawa dyan, lalagyan ng barrier dahil sisimulan ng lagyan ng mga poste, no, para sa Skyway, yung project stage 3 ng DPWH. Doon na, hindi natin alam kung ano na ang mangyayari sa daloy ng trapiko. 24 oras yan simula mamayang alas 10 ng gabi. So doon sa mga pasahero na dadaan dito sa paligid, yung mga kalye, sa gilid o tabi ng Osmeña Highway, ay may mga alternatibong daanan naman gaya ng na-report natin kanina. Jessica? Okay, so Cesar, ilang oras na lang yung i-enjoy natin dahil hindi natin malalaman kung pag sinimula na talaga itong proyektong ito, kung gaano pa bibigat yung daloy ng ating traffic. Ang magandang tanong sa ating mga kababayan saan pa kaya tayo huhugot ng dagdag na pasensya? Gayong araw-araw na lang talagang sinusuong natin ang problemadong traffic at napakalaking perwisyo nito sa ating mga buhay. Yung mga nakausap ko kanina na talagang every rush hour, simula yan ng alas 5 hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi, ay talagang napapakamot na sila sa ulo. Sabi nila, kung matutuloy na nga ito mamayang alas 10 ay isasara na yung 2 lanes, 2 inner lanes ng Osmeña, malaking epekto na yan. Ibig sabihin, kung mamayang gabi, madaling araw, walang masyadong sasakyan, nako, simula ng alas 6 ng umaga, medyo baunin na natin ang alam nating ibaon na pasensya dahil talagang traffic. Dahil kung rush hour nga at walang ginagawa rito sa Osmeña, traffic na, paano pa kaya kung magsimula na ang paggawa na yan? Lalo na, Jessica, nakita ko kanina yung mga dinideliver na mga bakal. Naku, ang lalaki. Kung ilalagay yan, ibabalandra kung saan dito, although gagamitin daw, pati yung island kasi aayusin yun. Hindi natin alam. Yung city, Manila area, may mga baku-baku pa lang, ay nagkaka-traffic na talaga. At kapag nasisira ang sasakyan, ay talagang yung effect nagdo-domino effect di ba, sa mga nasa likod na sasakyan, lalo na kapag may traffic light, may crossroad, ay talagang matindi na ang traffic. Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.